Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Susana. Isa na namang mapagpalang araw, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome ulit sa Sitio Bangungot, ang inyong paboritong channel na magdadala sa inyo sa isang kakaibang mundo ng mga kwentong katatakutang hango sa tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanya nilang mga istorya. Narito akong muli, ang inyong lingkod, na siyang magiging mensahero ng mga kwentong ito upang atin itong mapakinggan. Katulad na lamang ng kwentong ipinadala sa atin ng ating letter sender for today, na nagpakilala sa atin bilang Suset. Halina't samahan niyo akong alamin kung ano nga ba ang natuklasan niyang lihim na matagal din palang kinimkim ng kanyang pinakamamahal na Lola Celeste noong ito ay nabubuhay pa. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang araw o gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa channel ng Sitio Bangungot. Lalong-lalo na po doon sa mga kapwa ko avid listener ng inyong mga kwento. Pati na rin po sa lahat ng taong bumubuo sa channel na ito. Bago ang lahat, gusto ko lang po sana kayong batiin ng isang Happy New Year at naway maging masagana po ang pagdating ng panibago na namang taon para sa ating lahat. Please call me Suset. 24 years old, isang call center agent dito lang po sa may Muntinlupa City, Manila. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot at nakalulungkot ding sikretong ikinwento sa akin ng aking mahal na Lola Celeste. Noon pong siya ay nabubuhay pa. Magbabagong taon din po noon, tulad ng nakasanayan naming gawin every year sa tuwing sasapit ang Christmas at year-end season, ay umuwi kami sa probinsya namin sa Dumaguete upang makasama si Lola, lalo na at ng mga panahong yun ay may iniinda na po siyang sakit. Meron po kasing demensya ang Lola Celeste ko at yun ang dahilan kaya hindi rin po ako naging ganun kalapit sa kanya. Nasa 70 plus years old na rin po kasi si Lola ng mga panahong yun. Pero bukod sa nag-uulanin na siya ay malakas pa naman ang kanyang pangangatawan. Actually, hindi ko na po maalala kung anong eksaktong taon ito nangyari. Pero siguro naglalaro pa lang ang edad ko noon mula 10 hanggang 12 anyos. Mga wala pa po yata kaming 1 linggong nakakauwi noon sa probinsya nang bigla na lang po akong magkaroon ng malalang sakit na umabot din yata ng halos ilang araw. Nagdidiliryo raw ako noon base na rin po sa kwento ni Mama at bigla na lang akong naghihisterikal. Isang beses nga raw po ay bigla na lang akong bumangon mula sa mahimbing kong pagkakatulog, tapos nagtatakbo ako papunta kina Mama at tinanong sila ng isang weirdong tanong. Bakit niyo siya pinatay? Yun daw po ang sabi ko sa kanila habang umiiyak ako
3 beses ko pa nga raw po yung inulit bago ako muling nawalan ng malay sa harap nila ni Papa. Akala nga raw po ng mama ko napapanaginipan ko lang yung alaga kong pusa na nasagasaan ng sasakyan bago kami umuwi ng Dumaguete. Pero nung gumaling na ako ay wala naman po akong natandaang kahit anong panaginip ko bukod sa kwentong sinabi sa akin ni Lola Celeste bago ako magkasakit. Isang kwento tungkol sa lihim na itinago raw po ng kanilang pamilya sa loob ng mahabang panahon sa utos na rin ng mga magulang ni Lola Celeste. Kaya hayaan niyo po akong ikwento sa inyo ang nangyari bago ako nagkasakit. December 27 yun. Mga bandang 4:00 ng hapon. 2 araw pa lang ang nakakalipas mula nang umuwi kami doon kina Lola. Lumabas po ako ng bahay at naabutan si Lola Celeste na nagtatahip ng bigas dun sa bakuran nila, sa tapat mismo ng maliit na pond na parte po ng medyo malawak na lupain ng kanilang angkan. Kahit po kasi may demensya na nun si Lola, bihasang-bihasa pa rin siya sa pagtatahip ng bigas at yun na ang nagsisilbing libangan niya. Palibhasa'y laki po siya sa bukid. Anyways, lumabas ako kasi ihing-ihi na po kasi ako noon, Sir Jupiter. Kaya lang ay naliligo pala si Mama dun sa nag-iisang CR sa loob ng bahay ni Lola. Kaya nagpasya akong gamitin na lang yung isa pang banyong nakatayo sa likod bahay. Uso po kasi noon sa mga probinsya na yung banyo nakahiwalay at nasa labas ng bahay. Yun po ang dating ginagamit ni na Lola. Pero nung nakapagpagawa na po siya ng bagong CR sa loob, ay hindi na niya ipinagiba pa yung nasa labas para daw may extra kung sakaling may darating nga pong bisita. Kaya lang, Sir Jupiter, papalapit pa lang sana ako dun sa banyo nang may naulinigan na akong umiiyak na boses ng babae sa loob na mabilis ko namang ipinagtaka. Pinakinggan ko pang maigi kung sino nga yung umiiyak sa banyo. Bigla kong naalala yung anak ng kapitbahay ni na Lola na si Ate Sol, na palaging nagtatago noon sa banyong yun kapag napapalo siya ng nanay niya. Sumilip ako doon sa maliit na butas sa dingding ng banyo para kumpirmahin kung siya nga ba yung umiiyak sa loob dahil ihing-ihi na talaga ako. Kaya lang, wala po akong nakitang tao doon, Sir Jupiter. Baka nakasiksik doon sa may sulok si Ate Sol. Napakamot pa ako sa ulo ko, Sir Jupiter, dahil patuloy ko pa rin namang naririnig yung boses ng babaeng umiiyak sa loob bago ko binuksan yung pintuan ng banyo. Pero, ganun na lang po ang gulat ko nang malaman kong wala naman pala talagang tao doon. Pumasok pa nga ako sa loob para halughugin lahat ng sulok noon, pero wala talaga akong nakita. Alam niyo yung feeling na parang bigla ka nalang kinaligkig ng malamig na hanging nanunuot hanggang sa mga buto mo? Yun ang naramdaman ko paghakbang ko pa lang papasok ng banyong yun, Sir Jupiter. Habang patuloy pa rin sa pag-iyak yung boses ng babaeng naririnig ko ngayon sa mismong tenga ko. Nagtayuan talaga noon ang lahat ng balahibo sa katawan ko, Sir Jupiter. Tapos umiiyak akong nagtatakbo papalapit kay Lola Celeste na noon ay nagtatahip pa rin po ng bigas sa hawak niyang bilao. Lola, may multo po sa banyo, umiiyak po. Hindi agad sumagot si Lola.
Patuloy lang po siyang nagtatahip ng bigas noon. Titingin sa akin, tas biglang ngingiti. Doon ko naalalang ulyanin na nga pala si Lola at palaging akala mo may sariling mundo. Aalis na nga po sana ako noon para kay Mama na lang sana magsumbong, pero bigla na lang po siyang nagsalita. Nakita mo ba siya? Umiling naman po ako kaagad bilang tugon, kaya dinugtungan na ni Lola ang sinasabi niya. Bakit kasi pinansin mo pa siya? Ngayong alam na niyang nararamdaman at naririnig mo siya, baka lalo kanyang lapitan. Imbis na kumalma ay lalo lang po ako tuloy kinilabutan sa sinabi sa aking yun ni Lola Celeste. Iiyak na po sana ako ng malakas kaya lang bigla niya akong pinagtawanan. Duwag ka rin naman pala, Susana. Bigla akong napasimangot kasabay ng pamumuo ng pagtataka ko. Mukhang naaalala po ako ni Lola at pinagtitripan niya ako. Tinawag niya kasi akong Susana. Ang kwento po kasi sa akin ni Mama noon, gustong-gusto raw po kasi talaga ni Lola Celeste na yon ang ipinangalan sa akin ni Mama. Kaya lang medyo napapangitan daw si Mama sa pangalang Susana, kaya ginawa niya lang Suset para medyo modern pakinggan. Pagkatapos noon, padabog akong bumalik sa bahay at hinintay na lang na matapos maligo si Mama para makaihi na ako sa wakas. Pagkatapos po ng hapunan ay umistambay ako doon sa mahabang upuan namin sa salas na gawa sa kawayan at doon ako naglaro ng nauuso pa po noong brick game na nakuha ko pa sa exchange gift namin sa Christmas party. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulugan ko pala yun. Nalimpungatan na lang po ako na meron na akong unan at kumot. Hindi na po ako inilipat ni Papa sa kwarto kasi alam niyang kapag nagising ako ay mahihirapan na akong makabalik pa sa tulog. Medyo nagulat pa ako, Sir Jupiter, nung napansin ko si Lola Celeste na nakaupo pala dun sa may paanan ko. Tapos, nakatitig pa siya sa akin. Napabalikwas po tuloy ako noon ng bangon, sabay tanong kay Lola kung ano bang ginagawa niya dun. Hindi ako makatulog, Susana. Napapanaginipan na naman kita. Yun po ang sabi sa akin ni Lola na talagang nagpasalubong na sa kilay ko. Tinanong ko pa siya kung anong ibig niyang sabihin pero bigla na lang pong bumakas ang sobrang lungkot sa mukha niya. Binuksan niya yung bintana, Sir Jupiter. Tapos tumanaw siya sa bakuran ng bahay namin na naliliwanagan ng bilog na bilog pamanding buwan ng gabing yun. Hindi ko akalaing doon na pumiglang magkikwento si Lola Celeste sa akin tungkol sa di umano ay sa nag-iisang kapatid niya raw pong si Susana. Hindi ko alam na may bunsong kapatid pa po pala si Lola Celeste, Sir Jupiter. Ang buong akala ko kasi base na rin sa sinabi sa akin ni Mama ay solong anak lang daw ito. Pero iba ang sinasabi ni Lola. Ipinagpilitan po niya sa akin ang gabing yun na meron daw siyang nakababatang kapatid na halos kaedad niya lang din dahil buwan lang daw po ang agwat nilang dalawa. Malapit na malapit daw po silang magkapatid noon sa isa't isa kahit na magkaiba raw po ang kanilang mga pagkatao. Si Lola Celeste raw po kasi mahiyain, kimi, at may pagkaduwag. Samantalang ang kapatid niyang si Susana ay yung matapang, palaban at akala mo
barako kung kumilos. Kumbaga, boyes daw po si Susana noon, Sir Jupiter. Sir Jupiter, magmula raw po ng mag-asawang muli ang kanilang ama noong araw ay naging kalbaryo na ang buhay nilang magkapatid sa kamay ng kanilang madrasta. Yun nga lang daw po dahil nga masyadong palaban itong si Susana ay ito rin palagi ang napag-iinitan. Lalo na at itinuturing daw po itong makasalanan ng kanilang madrasta dahil nga po sa pagiging kilos maton niya. Ito raw po kasing madrasta ni na Lola Celeste masyadong relihiyosa. Kaya nga po pati raw ang tatay nila ay nahawa na rito. Palagi raw po tuloy napaparusahan noon si Susana, lalong-lalo na sa tuwing makikita ng mga magulang nila. Nakasama nito yung matalik niyang kaibigang babae. Iniisip daw po kasi ng madrasta nila na may relasyon ito at si Susana. Kaya galit na galit daw ito. Halos ikulong na raw po nito si Susana pero dahil nga matigas ang ulo ng kapatid niya, ay palagi rin daw po itong tumatakas. Base po sa pagkakakwento sa akin noon ni Lola Celeste, parang lumalabas na yung mga magulang nila lalong-lalo na raw po ang kanilang madrasta ay brainwashed ng sinalihan nilang relihiyon. Kumbaga, malakulto na nga raw po yun kasi marami silang mga hindi kaaya-ayang bagay na ginagawa para lang daw sa Diyos-Diyosan nila. May mga pagkakataon daw po na ang mga kababaihan ay kinakailangang maglakad ng nakaluhod mula sa loob ng bahay papunta sa palayan habang hawak-hawak nila yung manok na ginilitan nila sa leeg upang sa bawat daanan daw po nila ay pumatak ang dugo nito. Sa ganoong paraan daw po magiging masagana ang kanilang ani ayon na rin sa turo ng kanilang kinikilalang leader na itago na lang po natin sa pangalang Pastor Jose. Nung una napipilitan pa raw pong sumunod si Susana sa mga utos ng kanilang madrasta. Pero nagsimula raw po itong magbago nung napansin nilang magkapatid na palagi nang pumupunta sa bahay nila si Pastor Jose. At sa tuwing naroroon ito ay kinakailangang huminto ni Susana sa lahat ng ginagawa niya para lang umupo sa harap ng pastor, suot lang ang isang manipis at kulay puting kamiseta. Ang paliwanag pa raw ng kanilang madrasta ay sa ganoong paraan lang nila mapapagaling ang di umano'y sakit ni Susana. Napakagandang babae kasi ni Susana. Siya na yata ang pinakamaganda sa lugar naming ito noon. Malaanghel ang mukha niya, maputi at makinis ang balat, maganda ang hubog ng katawan. Manang-mana siya sa nasira naming ina, samantalang ako naman ay kamukhang-kamukha ng ama ko. At alam mo ba, kamukhang-kamukha ni Susana ang apo ko. Ngumiti pa po si Lola Celeste sa akin ng mapait matapos niyang sabihin yun, Sir Jupiter. Ako ang apong tinutukoy niya. Ako raw yung kamukha ni Susana. Pagkatapos noon, nagpatuloy na siya sa pagkikwento. Nang maramdaman daw po ni Susana na iba na ang balak sa kanya ni Pastor Jose, nagpatulong daw po ito noon sa matalik niyang kaibigan para makatakas sa puder ng kanilang mga magulang.
Kaya lang ay hindi sila nagtagumpay dahil nahuli sila ng kanilang madrasta. Doon na raw po naging sukdula ng kabaliwan ito. Doon na raw po nito sinagawa ang isang napakasamang bagay na siyang dumurog sa pagkatao ng bunsong kapatid ni Lola Celeste. Ipinagalaw ng kanilang madrasta si Susana, Sir Jupiter. Pinasira niya ang puri nito doon mismo sa walang hiyang si Pastor Jose. Paulit-ulit nilang ginawa yun sa kawawang dalaga at saksi raw po doon si Lola Celeste. Wala raw po siyang nagawa noon para tulungan ang kanyang kapatid habang patuloy raw itong pinagsasamantalahan ng kanilang pastor hanggang sa makuha nila ang gusto nilang mangyari. Ang magbunga sa sinapupunan ni Susana ang kababuyang ginagawa sa kanya ng mga ito. Doon na raw tuluyang gumuho ang mundo ni Susana, Sir Jupiter. Animo raw itong bangkay na humihinga na palagi na lang nakatulala sa kawalan. Kinay-question ng Diyos kung bakit daw po nito hinayaang sapitin niya ang ganong kalagayan. Hanggang isang araw, Sir Jupiter, galing daw po noon ng bukid si Lola Celeste nang maabutan niyang sarado ang buo nilang bahay. Nang mga panahong yun daw po ay nasa kapilya pa ang kanilang mga magulang. Kaya naman siya lang ang nakakita ng kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang kapatid na si Susana. Kitang-kita niya raw po ito na nakaupo sa harap ng pintuan. May malaking hiwa sa kanyang sariling leeg habang sa kamay nito ay hawak-hawak niya ang kutsilyong ginamit niya upang kitilin ang sarili niyang buhay. Yun din ang senaryong inabutan ng kanilang mga magulang, Sir Jupiter, na hindi man lang daw po kinakitaan ni Lola Celeste ng pagsisisi. Sa katunayan, mabilis daw pong nag-isip ng paraan ng kanilang madrasta kung paano nila itatago ang katawan ni Susana dahil ayaw nilang maging tampulan sila ng usap-usapan sa kanilang lugar kapag nalaman ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit ito nagpakamatay. Ang ginawa raw po nila noon, Sir Jupiter, inilibing nila si Susana sa kalagitnaan ng hating gabi, doon mismo sa lupang pagmamayari ng kanilang pamilya. Katulong pangaraw po ng kanyang mga magulang si Lola Celeste sa pagbubungkal ng hukay sa lupang paglilibingan ng kanyang kapatid. Wala naman daw po siyang magawa noon dahil nga duwag siya at takot siyang labanan ng kanilang mga magulang. Kaya tanging sa impit na mga iyak na lamang niya na ibuhos ang pagdadalamhati. Pinalabas daw nila, Sir Jupiter, na nagkaroon ng nobyong taga-Maynila si Susana at sumama ito doon para hindi maghinala ang mga kakilala nila kung bakit ito nawawala. Nanahimik sa Lola Celeste at kinimkim ang lihim na yun hanggang sa kahuli-hulihang mga taon ng kanilang buhay, Sir Jupiter. Ang sabi niya pa nga sa akin, nagsisisi man daw siya na hindi niya nagawang protektahan ang kanyang kapatid, ay ginawa naman daw niya ang lahat para makabawi sa nag-iisang alaalang iniwan nito. At yun ay walang iba, kundi ang sanggol na pinalaki niya bilang sarili niyang anak, si Mama. Sinabi ko ang lahat ng ito kay Mama, Sir Jupiter. Pero ayaw niya pong maniwala sa akin.
Ang sabi niya ay huwag daw akong maniwala kay Lola dahil nag-uulyanin na ito at malamang daw po ay gumagawa lang ito ng kwento. Nakipagtalo pa nga po ako sa kanya noon na paano ka ako niya ipaliliwanag yung boses ng babaeng narinig kong umiiyak noon sa banyo namin sa labas. Sabi ko pa baka doon nila inilibing ang katawan ni Susana. Para patunayan sa aking hindi totoo ang sinasabi ni Lola Celeste, Sir Jupiter, ay ipinahukay po ni Mama yung bahaging kinatatayuan ng banyo namin sa labas. Kaya lang po ay wala silang nakitang kahit na ano sa ilalim ng lupang yun. Kaya lalo lang akong hindi pinaniwalaan ni Mama. Lalo na nung pagkatapos lang ng isang buwan ay pumanaw na rin po si Lola Celeste. Pero sobrang lawak po ng lupain nila, Sir Jupiter, kaya hindi ako sigurado kung saang banda ba inilibing ni na Lola Celeste ang katawan ng kanyang kapatid. Ganun pa man, sigurado po talaga akong totoo nga ang ikinuwentong yun sa akin ni Lola. Dahil nung huling punta ko sa probinsya, Sir Jupiter, nagpakita po sa akin si Lola Susana. Malungkot ang mukha niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin po niya nakakamit ang inaasam niyang katahimikan. Sana talaga, Sir Jupiter, ay makumbinsi ko na si Mama na pabindisyonan man lang ang buong property namin dun sa Dumaguete kung ayaw man niya yung ipahukay. Hanggang ngayon po kasi ay hindi pa rin siya naniniwala sa ikinuwento sa akin ni Lola Celeste noon. Ang katwiran pa po ni Mama, bata pa raw ako noon. Kaya baka nagkakamali lang ako ng pagkakaintindi sa kwento ni Lola Celeste. Pero sa palagay ko ayaw lang talagang malaman ni Mama ang totoo, Sir Jupiter. Sa palagay ko po, iniiwasan niya lang talagang mapatunayan ang katotohanang bunga siya ng isang karumal-dumal na krimeng ginawa ng isang pastor sa tunay niyang ina. Ganun pa man, sa lahat ng makikinig ng kwentong ito, kung sakaling ito po ay inyong mapili, sana po matulungan niyo akong ipagdasal ang kaluluwa ni Lola Susana. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento kong ito. Ako pong muli si Suset. Hanggang dito na lamang. Paalam. And here we go again sa ating shoutout portion. Happy New Year kay Sensei Gaming, Liza Erio, Noin Olbe, Jules Obenza, Cassie Lopez, David Dudes, Sasha Park, Chab B, Cecil Sumagang at kay Mrs. Spinner. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Sasha Park at Dara Navi. Sabi ni Sasha, "Good day, Sir Jupiter. Work time na po. Magpapasama po ako sa inyo, Sitio Bangungot. Pa-shoutout po sa akin at sa kaibigan kong si Karin na kasama ko sa trabaho. Listening from Hong Kong. More powers po sa mga YouTube channels nyo at sa podcast nyo sa Spotify." Sabi naman ni Dara, "Shoutout sa ate Jaja ko sa Team Sausage at Team Kikiam ng KT at SB. Team Replay muna ko ngayon. Medyo busy sa work. Love all, Dara ng Dubai, UAE." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po at huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Again, bumabati ng Happy New Year sa inyong lahat at maraming salamat.